Hello! Wala naman tayong choice eh. And Opo. then, 1, 2, 3, go! Hello friends! Welcome to Ang Pakialamerong OFW. OFW. Walang script. Walang filter, Just just life. Busog na busog ako tonight. Ako din. So, anong pag-uusapan natin today? Today, ang title ng podcast natin ay Payday Today, Pulubi Tomorrow, OFW Budgeting 101. Di mo kanya. Ayun. So today, aalamin natin saan ba nagkakamali ang mga OFWs, paano ba malalaman, kung saan napupunta yung yung majority ng sweldo ng isang OFW. Hindi po kami financial experts, hindi po kami magpapakaguru kasi napakarami pong experts online kung gusto nyong matuto. Ang sa amin po ni Chris ay Personal experience. Personal experience namin kung paano kami naghahati-hati ng mga expenses namin, Yes. kung saan napupunta yung mga sweldo namin. Kasi even kami, parang naisip lang namin kanina, oo nga no, pag-usapan natin, kasi I'm really not sure. I'm sure meron siyang tracker, meron din akong tracker, may way siya, may way din ako. So, I hope we can share that and inspire and ma-share namin yung experiences namin sa pagdating sa budgeting. Yes, exactly. So, Chris, i-share mo, paano yung structure ng budget mo? Sa akin, ano kasi, wala, naka-ano na yan. The usual, naka-itemize na yan. Sige, let's go into detail. Without telling the amount or anything, paano mo inaatado yung monthly salary mo? Okay. Ang salary ko dyan, for example, itong part ito, for example lang ha, ang kalahati niyan, Pilipinas talaga lahat. Okay. Tapos, sa kalahati for the Philippines, bahay, amortization, lahat, utility bills, pati insurance ko, pati pag-ibig ko, andyan na lahat On yan. top of your list, ano? Pag-ibig sa bahay. Amortization, bahay. Oo. Yan ang top mo agad. Yes, yan agad. Kasi nauna yan sa nauna yan sa deadline. Okay. Tapos pangalawa, of course, kina mama. Okay. Kina mama. Kasama na maintenance dyan. So sa half na yan ng salary ko, ang half niyan kina mama, sa bahay as kina mama agad. And then the rest, kuryente, insurance, St. Peter, and MP2. Yan na yun. Pero minsan kinukulang pa din eh. Talaga? Okay. Ikaw ba? Ako kasi number 1 on my list is, ang sa akin po, ang structure ng budget ko is ako muna. Sarili ko muna. I save, I invest, and then I give. So, yun po yung sinasabi ko last time na unahin niyo po yung sarili niyo. Huwag kayong mag-guilty na kung uunahin niyo yung sarili niyo. Again, you first, bago magbigay. Yun po yung sa akin, ha? Sa karamihan, I know, hindi po yun ang nangyayari kasi family. Katulad sa akin, family first. Sana po, pag-isipan nyo, how you would feel kung uunahin nyo yung sarili nyo. Save for yourself first, invest or anything like the MP2 yung sinasabi niya. Yes. Mamaya discuss natin yon. And then you give. Mas masarap po magbigay kung alam nyo hindi kayo kukulangin yung sarili nyo. Yun yung, ganun lang kasimpleng structure yung sa akin. Ako naman kasi, hindi ko pwede kasing unahin muna yung sa akin na sinasabi mo, for yourself first, tapos invest, tapos yun na yun, give na. Kasi, ang sa akin kasi, naka-structure na siya. So, budget ni mama, pambayad sa bahay, lahat naka-structure. Ang point ko lang, no, because his structure is is not that different. Kung titingnan nyo, pabaliktad lang po niya kasi. Baliktad lang. Ang psychology po ng OFW is to give. Ang gusto ko pong mangyari sana is baliktarin. Self and give. Yun lang po yung gusto kong maiba sana, yung pag-iisip ng OFW. Kasi nagigets kita kung bakit yun yung gusto mo. Kasi nga, most of the OFW walang ipon. Because give lang sila. Nagigets kita doon. Tama naman kasi po yung structure din niya. Ang gusto ko lang is baliktarin mo kaya
Because you still have that portion for your family. If you say that Mm. 50% is for your family, Mm. nilalagay mo sa top yon, Mm. baliktarin mo. 50% for you, unahin mo yung sarili mo, and Mm. 50% pa rin naman yung sa pamilya mo eh. Oo. Pero ang psychology kasi lagi dapat is sarili mo muna. Whether you are an OFW or hindi, Oo, self mo talaga. oo. Kahit sa pag-ibig, self-love mo Ayan na. na Respect naman. yourself mo na. Ayan. Love yourself muna bago ka makapagbigay ng love. Tama ba ako, Ayan, ma'am? namatay na naman po ang Meralco. Bakit, ma'am? Okay. So Ayun. yun, actually nag-gets kita dun, Zars. Nag-gets talaga kita dun. And yan din nga din yung sinabi mo talaga sa akin. Pero nagiging honest lang ako dito na yun pa din Yes, talaga eh. yes, Yun pa din yes. talaga yung ano ko. Nasanay kasi ako dun na budget muna sa Pilipinas bago ako. Mm. Pero rest assured naman na hindi ko naman pinababayaan yung Yes, sarili ko. Yun po yung structure nung, Mm-mm. yun yung sa amin ha. Mm-mm. What works for us may not work for a lot of Mm. you. I'm sure meron kayong mga sari-sariling budget tricks sa mga sweldo nyo. True. Pero we want to share what we are doing right now. True. And for sure din, marami din, kahit sa mga kasamaan ko sa trabaho, 100% talaga para sa Pilipinas ang binibigay. 100% talaga. Wala talagang natitira sa kanila. And for sure, sa mga nanonood talaga, dito sa atin. Ubos, no? Ubos. Ubos. Walang matitira sila. Kaya ito yung purpose ng vlog na to. Punta tayo sa common mistakes ng pagbabudget ng OFW. Okay. Ano sa tingin mo yung mga karaniwang kung saan nagkakaroon ng aberya or pagkakamali? Yun, for example, pagdating sa pagpapadala nga, last money mo na lang to. Tapos papadala mo sa Pilipinas. Bahala na. Yes. Ayun. Bahala na. Bahala na budgeting. Bahala na. Bahala na si Batman, di ba? Bahala na Lagi na yan. Di ba? Pinadala na lahat eh. Yung para sa sarili mo, pinadala na. Wala na, bahala na for today's video. Huwag padala muna bago yung sarili. Dapat sarili muna bago padala. I-try ko nga yan. Babaliktarin ko sa akin, Sars. Baliktarin mo lang. Kasi Baliktarin ko. you already have the formula eh. Mm-mm. Ganunin mo lang. Baliktarin ko. Isa pa sa mga common mistakes na naisip ko ha. Ito guilty ako dito. Hindi ko alam kung sa'yo ha. Ano? Sale mentality. Sale mentality. Guilty. Guilty po ako. kami. Guilty po kami. Oo. Kasi alam nyo bakit this year? Hindi ko alam sa'yo kung ilan nabili mong sapatos. But for me, I think more than 5. Kasi ang laging sa utak ko, mura kasi. Yes. I'm really guilty of this. You see it as valuable, pero bibilhin mo dahil mura, pero wala naman talagang value. At saka hindi mo siya needs. Hindi mo siya needs. Once lang talaga siya. Tapos, ikaw naman, ano naman sa'yo? Again, yung mindset ng OFW, no? I want to help. Maubusan ako, walang problema. Mali. Nagigets ko naman yung point ng OFW, kaya tayo din nauubusan. Kasi parang alam mo yung, kaya nga tayo nagpunta dito para tumulong sa Pilipinas. Pero hindi naman, ang point dito, na bakit siya naging common mistake is, wala nang natitira sa atin. Puro na lang tulong. Hindi naman tayo pumunta dito. Pumunta tayo dito para tumulong, pero hindi naman yung tipong lahat-lahat. Paano naman tayo? Ang daming istorya sa Pilipinas na ang bango-bango ng OFW nang nawala na trabaho at umuwi, basura ang tingin. Yes. Yan. Paano kasi? Iba ang tono mo doon. Paano kasi maligita ka dyan, ma'am? Pasikat ka kasi. Ayan. Parang narinig ko yung palagi sinasabi mo yan sa akin. Mga kabayan, wala po tayong dapat pagpasikatan, no? Kasi, hindi siya worth it na magpasikat ka. Iba po yung maging kind and thoughtful and giving sa pagpapasikat. True. Anyways, ang next natin is the simple OFW budget formula. I was thinking kasi kanina, no, paano natin papasimplihin yung makapagbigay ng formula sa isang OFW. Again, hindi po kami financial advisors. Ito lang po yung naisip namin kanina. This is very simple and I want to start from the base. Okay. Dun tayo sa sweldo ng isang household worker. Okay. Okay? Which is magkano na bang sweldo ng household? Okay. Example, Saudi. Kung ang isang household worker po ay pupunta ng Saudi, it's $400. Okay?
Ngayon po, isinusulong ng gobyerno na maging $500 na. Pero at the moment, according to Polo, no, sa research niya kanina, yung 500 ay for new contracts. For new contracts. Kaya medyo na-off ako kanina kasi paano yung mga matatagal na Nandito. nandito na lugi naman yata sila kasi dahil nauna sila, 400 sila, yung mga dadating 500, di ba parang mali. Ang pinag-uusapan po namin dito ay yung $400 or sabihin natin 1,500 reals. Household worker ka dito. Paano mo yon babudgetin bilang isang household worker? Ang sabi mo kanina, lahat yon padala. Oo. Majority talaga. Yes. Totoo yan. Yes. Madami akong kilala na ganun. Padala lahat. Walang matitira. Doon pa lang malina. Malina po. Ibahin po natin yon, no? So, ito yung pinakasimpleng formula na pwede yung, na I think pwede yung sundin, no? Household worker, libre ang food. Diba? Yes. Libre ang house. Walang renta. Libre ang transportation. Ang health insurance, meron yan sila. Libre din. So, halos tapyas na lahat. So, yung 1,500, saan ka magsisimula? Pwede nyo pong ilista, pero gagawan ko po yan ng graphics dito. Sorry. Okay. Dito. 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 Or dito. Ayan. Depende. Okay. Again, uunahin ang Savings. 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 1,500 to 1,500. Savings is at 15%. Which is, ang savings is para sa self mo. Yes, savings mo yon. Sa'yo yon, ha? That's 225 reals. Number 2. The important talaga. Yes. Emergency fund. Ito kasi yung kinakaligtaan eh. Talo. Ito yung point na sinasabi po namin 3 to 6 months kailangan mong itabi yan. Ano yung 3 to 6 months yung gastos mo? Kwentahin mo yung gastos ng pamilya mo sa Pilipinas kahit hindi yung para sa'yo. Magkano yung pinapadala mo? Halimbawa, 900 yung pinapadala mo according to this formula. Ha? So, 900 times 3 na lang muna. 3 na lang. 2,700. That's 2,700. 2,700 po ang iipunin nyo for your emergency fund at hindi nyo po yun gagalawin. So, emergency fund, 5% na lang po ha. 5% na lang. Which is how much, Chris? 75 reals. 75 reals po monthly. Hanggang makompleto nyo yung 2,700. Totoo. Itatabi nyo po yun. Hindi na po namin nilakihan yung emergency fund funds. kasi ang gusto po namin ay hindi yung malaki agad. Gusto po namin magsimula kayo na isipin, ilagay sa sistema nyo yung emergency fund. Kahit 50 nga lang pwede na, pero ito yung pinaka-ideal kasi sa naiisip po namin. The next one is, ito na, yung malaki. Ang padala sa Pilipinas. Padala, ginawa na po naming 60%. Okay? Sa akin nga 50% lang. See? 60% of 1,500 is 900. 900. Ano to ha? Fixed amount. Bawal dagdagan. Fixed amount na po ito. I-adjust nyo na lang po sa kung magkano yung percentage po ilalagay po namin dito. So, kayo na lang mag-adjust. Yes. So, sa mga friends po nating household workers, 900 reals po. Yun lang po muna ang dapat yung ipadala. 900 eh. Uy, malaki na yan ha. Oo, For the... naisip ko nga, Malaki yan. naisip ko nga hindi, actually, nung kinocompute ko nga kanina, sabi ko, 50 kaya. Sabi ko, so hindi eh, kasi karamihan nga, lahat padala. So, gawin na lang nating 60. 60. Parang kunwari, parang lahat din pinadala mo kasi more than half eh. Okay. Kasi yun na yung majority, no? Next is the needs. yung needs. Ano ba yung needs? Needs. Halos wala ka nang bibili sa needs. Yan din sana sasabihin ko eh. Wow, wala na. Kasi libre naman sa loob ng bahay eh. Libre. Naisip ko na lang. Siguro, sometimes may mga amo na hindi nagbibigay ng toothpaste, napkin, di ba? Ano pa yung mga needs nyo dyan? Kung gusto nyo kumain ng likas papaya. Likas papaya, brilliant skin. Oo. Di ba? Kasi ganda-gandahan eh. 10% of 1.5 is 150. 150. Naiintindihan po namin na hindi gaano kalaki. 10% goes to the needs and the last one is the wants.
10% din po yun. Yan. Ano ba yung mga wants ng mga ating kababayan na ano? Yung mga mapapalad po nating kababayan na may day off, Oo, nag-grocery ng, ay hindi naman. milk tea kayo. Milk tea, o Starbucks. kape-kape. Charing. 150 a month. Isa, tsaka cheesecake na. Uy, malaki yan Oo, ah. malaki yan. But, ang 1 month na 10%, isang araw niya lang na day off yan. Kung magsa-Starbucks siya. So, yun po yung formula na ipapakita Mm-mm. namin dito. 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 Or doon. Oo. Basta yun. depende na kayo. Depende na. Na pwede po nating sundin. Mm. Very simple lang po yung mga percentage. Hindi na po komplikado. Doon po muna tayo magsimula. Basta ang mahalaga po ay makapag-ipon para sa sarili, makapagtabi ng emergency fund, True. and the rest, bahala na kayo. Mm-mm. So, ang next point po natin ay, Padala without guilt. ayan, di ba nabanggit po namin noon na Mm. ayaw naming makaramdam ng guilt kapag hindi kayo napapadalhan. Or kapag nagpadala kami, ayaw naming mag-guilty dahil parang kulang. Oo. Or parang nagdadamot kami. Dapat hindi ganon. Dapat hindi ganon. Dapat hindi ganon. Um, Alam mo, natutunan ko yan sa'yo eh. Charis. Dapat hindi ganon. Kasi before, share ko lang before, pag kumakain ako ng masarap, totoo talaga yun. Hala, gusto ko makatikim din sila nito, ganito, ganyan, ganyan. Alam mo yung parang, ay, hindi mo na ako kakain ito. Utusan ko na lang sila mo nang bibili dun sa Pilipinas ng ganito para makatikim sila. Ngayon, day, hindi talaga, day. Kakainin ko dito for today's video. Walang guilty. Kasi nakapagpadala na din naman ako sa kanila eh. Diba? Anyways, go. Continue, sorry. At saka, pasok din dito yung setting boundaries, no? Mm-mm. Yung pagpapahalaga sa sarili, yung boundaries mo, kung hanggang saan ka lang, kung ito, yung sinabi mo last time, paano mag-set ng boundaries? Ito lang po yung kaya Ito lang po ang kaya ko. Hindi na pwedeng sumobra Yes. dyan. Diba? Since nasa examples na tayo, Mm-mm. tumawid tayo dun sa next na, Mm-mm. may mga horror stories about OFWs Mm-mm. dahil sa maling pagmamanage ng finances, Mm-mm. na pwede naman sanang maremedyohan kung naagapan or na plan nila ng maayos. At meron din namang mga success stories. Alam mo, ang ganda niya, no? Ang ganda lang yan, na kahit sabihin mong wala ka namang, may ipon ka, at kung feeling mo naman may ipon ka, pero ang ipon kasi nauubos mo talaga. Pero kung may nakaset aside ka na ng mga, for your investment, for your emergency fund, tapos kung anong naipon mo, papaikutin mo kung uuwi ka ng Pilipinas, bumili ka ng oven, mag-baking ka, magnegosyo ka. Negosyo kasi talaga eh. Kahit sabihin mong magaling ka sa budgeting, kung wala ka ding extra income na panghahawakan, kung gusto mo na mag-for good sa Pilipinas, wala din. Ayun. Na itatawid natin sa mga tips, budgeting tips for OFWs. Okay. Para maiwasan natin yung horror stories sa buhay natin, no? At we hope maging all success stories tayo as OFWs kasi gusto natin syempre one day kung hindi man tayo magstay pa dito or sa ibang bansa o mag-migrate tayo or umuwi tayo ng Pilipinas, maging successful yung story natin na once in your life as an OFW, naiayos ko yung buhay ko bilang OFW and ito na yung buhay ko ngayon. Number 1 is separate savings account. Ayun. Separate saan? Sa pinapadalhan mo ang sarili mo. Tama? Yeah, you can have a separate savings account talaga, no? Where you put your savings lang and hindi gagalawin. Hindi pwede namang alam ng mom or dad or ni nanay, tatay, or kung sino yung pinagkakatiwalaan mo. Pero yun talaga yung account na hindi mo siya gagalawin. Kaya siya separate kasi iba yung remittance na account for gastusan. Diba? Dun lahat naman yun. Number 2 is track expenses kahit notes lang. Sulat lang. Ito, sige, papag-aralan ko yan kasi ako wala akong ganyan. Alam mo, to kasi natutunan ko to sa colleague ko sa office. He's an investment analyst. Hindi siya Pilipino, ha. One time, bumili siya ng lunch. Tapos after niya bumili ng lunch, sinusulat niya sa phone niya yung gastos niya. Tapos tinanong ko,
do you keep track of of all your expenses? Sabi niya, yes, I have to. Sabi ko like everything? Sabi niya, yes, everything. So sinusulat niya lahat ng lumalabas. It's a way for you to stop when it's too much and to compare what your expenses were last month and this month. Kung lumaki ba or bumaba ba, lumagpas ba sa budget, ganon. Kaya very good exercise po. Ako nasa office yung notes ko na ganon eh. Tapos kino-compare ko. And yun, awa ng Diyos. Alam mo, ako, expenses. pero alam mo ako, never ko yan ginawa. Oo. Pero sinasabi ko yan kina mama. Kina mama, sinasabi ko siya. Kasi syempre hindi talaga maiwasan na, ay na-short kami. Kasi sinasabi na sa akin. Lahat naman hindi talaga maiwasan yan eh. Tapos sinasabi ko, bakit na-short? Ganito, ganyan. So, sabi ko, ano bang pinagkagastosan ninyo ngayon na iba ng nakaraan? Ng nakaraan, hindi naman kayo na-short. So, it's like, no, di ba, for your mental health, sinasabi nila, you have to journal, you have to have a diary, isulat mo yung feelings mo, isulat mo what you're thankful for, isulat mo yung plans mo sa buhay, isulat mo yung mga nangyayari and what you wanna do in the future, how you see yourself, di ba, journaling. Yung note-taking for your expenses is like the journaling for finance nga lang. Para, it's a good exercise. Parang sa ating dalawa, ikaw, ginagawa mo na yan, di ba? Baka mas lalo akong matakot. Pag gagawin ko yan, No, hindi. Hindi, practice mo lang siya. Ganun talaga. And then you control. And then you step back and say, hey, bakit tumataas? Ano yung saan ako tumaas na kailangan kong bawasan para ibalik dun sa budget. Sa bagay. Kasi, madami yung ganon. Kas. I want to share something. This is very personal. I had my own struggles when it comes to finances. When I was very young, nalubog po ako sa utang sa credit card. Ay, ako din. Ayan. Hindi pa ako OFW nun. Sa Pilipinas yon. It was 50,000. 50,000 na mismanaged. First time ko magka-credit card, I really don't know. Travel. Ubos agad. Kung ano-ano mga binili. Tapos, hindi ko siya nabayaran. So, akala ko, just like yung mga friends mo sabihin, okay lang yan. Hindi ka naman nahabulin, hindi ka naman makukulong sa credit card debt. Ganyan. Iba po yung feeling ng may bad debt. It will haunt you. Kung depende na lang sa konsyensya mo, no? Kaya nung umalis ako ng Pilipinas, I had a very bad debt sa credit card. Pinangako ko sarili ko na hindi na yun mangyayari. Hindi na talaga mangyayari na para akong hindi makatulog kasi may utang ako. Hindi siya maganda sa feeling. Tsaka actually, isi-share ko lang din. Total na share mo din naman yan. Ako din. Buong 2016 ko na salary, pinangbayad ko lang sa credit card. Pero nasa 3 credit cards yun eh. 30, 25, and then the other one hanggat malaki na yung interest. Pero binayaran ko yon. At dun ko lang nalaman na pag binayaran mo pala yun, may certificate ka na binibigay sila. May certificate na binibigay sila na fully paid mo siya. Ganun. And pwede ka na mag-apply ulit. Ganun pala yun. Oo, na-mismanage ko rin yun. Yes. Hindi ako marunong kas-kas na nakakas. At ang malala pa nito, ang binabayaran ko lang minimum amount due. Akala ko okay lang. Diyos ko, hindi pala. So, sa mga kababayan po natin na may credit cards, no, alamin niyo po yung tamang paggamit ng credit cards. You have to pay the full amount before when it is due para iwas dun sa interest. Kasi napakalaki po ng interest rates nila eh. Kung kaya ngayon kasi napaka-importante na ng credit card, no, because of online transactions. May mga dapat bayaran na credit cards lang yung tinatanggap. Tsaka ang ganda ng mga perks ng credit cards kung marunong ka lang talaga. Kung marunong ka. So, pag-aralin niyo po muna bago kayo kumuha which type of, kasi madami ring types, no? May for traveler, may for cashback. So, pag-aralin niyo po muna mabuti. So, the next one is the auto remit savings. Gumaganito ka? Hindi. Pero parang ano na rin yan kasi,
yung sa savings mo. Mm. Kung pwede kasing ipapadala mo yung 60% mo, di ba? Doon Mm. sa account Mm. ni mama. Tapos, si account ni mama, mag-auto remit Remit. yon dun sa isang savings mo. Kakaltasin na doon. Ay, Pwede, parang maganda nga to. Yung auto, automatic na. automatic na. Oo. Hindi ka Ang, na oo, mag-separate oo, remittance fee or separate oo. transaction. Tsaka wala Ayun. kang choice. Yes. Maganda Oo. to, wala kang choice. Ito nakaganito yung Pru Life ko. Oh, ayun, Nakaganito yan. ang Pru Pero Life payment ko. siya. Payment Yung siya. sinasabi natin is auto-remit for Savings. savings. So, dapat pala merong ganito, no? Ako naman, dapat ang i-auto remit ko pala is may MP2. Para Pwede wala akong rin. yung may Oo. certain amount na dapat ganito. Oo. Oh, yeah. Maganda nga. Auto remit. Para wala ka ng choice. So, maganda siguro, ihiwalay nyo na lang, tapos gumamit kayo nitong next na tip namin, Yes. digital banks. Ay! Siyang expert doon kasi Ah. ako, I don't really, pinabayaan ko lang yung Maya ko eh. Which is there. Siya ang Digital active banks. doon. Oh, pero ang pinagkakatiwalaan ko talaga is Maya. Maya, dalawa kasi si Maya eh. May wallet and savings. So, Mhm. kung sa wallet mo lang siya ibibigay and for payment, wala siyang interest daily. Mhm. Pero pag Maya, savings, may interest siya daily. Habang gumagastos ka din kay Maya, habang ginagamit mo siya as payment, tumataas din yung interest rate mo per annum. Kaya Up maganda. to? Wait, Up to 15%. 15%. Up to 15% Oo. ang pinakamataas ng Maya. Madaming Maganda po. perks. Maganda ang Maya. You should try Maya. Pero may iba din sila sinasabi. Kahit yung ate ko nagsasabi maganda din daw yung GoTime. Yes, may C-Bank. Investments. Huwag muna mag-invest hanggat hindi secured yung emergency funds. Mhm. Kasi po, ang investments po ay may risks. We can discuss the different types of investments sa ibang pag-uusap natin. Pero ang goal po talaga is to save, have your emergency fund, and then invest. Yes. Kasi dito na po yung power of compounding, mga ganyan-ganyan. Pwede nang pasukin ng stock markets, mutual funds, retail bonds, Yes. mga kung ano-ano. Sinama lang po namin to sa tips because madami rin naman sa mga OFWs na secured na yung emergency funds nila, may mga savings na sila. So, why not go to the next level of investing your money as opposed to leaving your money sa bank? Ang interest. 1%. 1%, di ba? Pag-aralin nyo po. Ayun. So, wag po muna papasok sa investment. Pinag-aaralan po yung mabuti. And next is, avoid comparing lifestyle sa social media. Hindi po magandang practice ang mag-compare ng sarili mo sa iba. Ay, oo. Kapag nakita nyo po na maganda yung buhay ng isa, hindi nyo naman po alam kung totoo yun or fake yun. Oo. So, ang i-focus nyo po yung energy nyo sa sarili nyo. Work on yourself. Another way of investing ay hindi lang sa money, investing in yourself. Mag-aral po kayo. Read books. Like kung may chance kayo mga OFWs to learn a new skill dito sa mga countries nyo. So kung may time kayong ganun, lalo na sa mga Tsaka nag-aaral ka ng Spanish. Ayan, nag-aaral din po ako ng language. Invest in yourself. Learn, improve. Para hindi nyo po kasi alam yung opportunity na dadating sa inyo eh. Para equip din kayo. Hindi lang po puro pera. Ang gusto ko lang pong sabihin, no, budgeting is respecting kung ano yung pinaghirapan nyo sa isang buwan, no? Kung paano nyo iti-treat yung pera nyo is a reflection of how you treat yung work na ginawa nyo sa isang buwan. No? So, irespeto nyo po yun kasi pinaghirapan nyo po yun. Tsaka, hindi selfish ang magtabi para sa sarili. Oo. Pinagtrabahuan mo yan. So, huwag kang mag-guilty kung feeling mo dahil hindi ka nakapagbigay, feeling mo napaka-selfish mo na no. Pinagtrabahuan mo yan. Ikaw lagi. Ikaw. Sarili. Ikaw talaga. Always choose yourself first. And then, small steps matter.
maliit na steps, basta moving forward, kahit maliit yan, kahit Mm-mm. konti-konti lang, Oo. piso, 50 pesos din sinasabi Yung ko. ngayon sa Maya. We will try to do it with you guys. Like, nakalimutan ko lang, no? Before kasi I was doing the envelope. I think you were doing it as well. Yes, ginagawa I ko was yan. doing the Mm-mm. envelope method before. Yung envelope method po ay iba-ibang envelopes for Mm-mm. iba-ibang purpose. Like Mm-mm. for your savings, for emergency fund, for your Yes. padala, for your pambili ng iPhone, or pangbili ng milk tea, For ganyan. travel. So, iba-ibang envelopes po Uh-uh. yun, no? Kahit small lang po hulugan natin. Uh-uh. Ay, siguro pwede natin gawin yun every month, no? True. Makita natin sa kanila na we have envelope. Tapos Sige, sabay-sabay sige, po natin bubuksan sa December. True. Uy, dapat simulan na natin yan kasi Oo nga January eh, ngayon. oo nga eh, January. Anyways, dahil malulubat na yung camera natin for today's video. Maraming salamat po sa Thank you so much. lahat ng mga nag-subscribe at patuloy po magsusubscribe. Supportahan niyo pa po yung channel. Maraming Yes. salamat po. At marami pa tayong pag-uusapan pa. Marami pa tayong adventure dito sa aming channel. So this is the Pakialaman OFW. Walang script, Walang filter, just life. Bye! See you sa next vlog! Bye-bye! Hindi, natatakot ako. Baka biglang mamatay. alam mo, wait lang. Akala ko ito yung battery. Gaga, ayan no. Kaya nagmamadali ako.